Para sa aking video for today ay isang masarap na laing na may kasamang hipon. So paano nga po balutuin ito at maiwasan ang kate? Panoorin at patapusin mo. Yung una nga po ay nagpainit na ako ng kawalit, nilagyan ko ng mantika, then iginisa ko na po itong luya. Depende ko ano pong gusto nyo unahin na igisa. Sinunod ko na nga po itong sibuyas. Igisa lang din po natin yan at lutuin po natin yung sibuyas at luya. Then, pwede po natin isunod ang bawang. Igisa lang din po ulit natin yan hanggang sa maluto ang bawang at maglabas ng aroma. Then, pwede na po natin ilagay itong hipon. Igisa lang din po natin itong hipon hanggang sa siya ay mag-ibang kulay, maging orange po yan. Ibaliktad lang po natin para maging even po yung kanyang kulay. Ayan nga po, at kung okay na po yung kanyang kulay at pare-parehas na po, pwede na po natin yung iset aside. Alisin na po muna natin yan sa kawali para hindi po yan ma-overcook. Then, pwede na po natin yung lagyan ng patis. Ihalo lang po natin yan para maigisa po rin yung patis, yung lasa ng sibuyas at bawang luya. Una ko na nga pong nilagay ay yung pangalawang piga. Kung gagamit nga po pala kayo ng gata, para sa isang pack ng laing, ay dagdagan nyo na po yung inyong gata. Ako po kasi kinulang, kaya po nagdagdag ako ng gata. Maglagay na rin po tayo ng shrimp paste or bagoong. Alamang. Pampalasa niya po ito para po mas masarap ang lasa ng ating laing. Then, nilagay ko na nga rin po pala itong laing. Ang sikreto po nito para hindi po makati ang laing nating gagamitin ay hugasan nyo po ng mabuti. Bukod po dun, pag nilagay na po natin sa unang gata, ay wag nyo pong hahaluin. Hayaan nyo lang po yan at pakuluan ng hanggang 15 to 20 minutes, saka nyo po siya hahaluin. Huwag nyo lang din po muna siyang titikman para iwas sa kati ng labi. Mangati po kasi yung labi kapag tinikman po natin yan. Pwede na po nating isunod yung unang piga. Pero nagdagdag pa po ako ng isa pang Coco Mama gata dahil nagkulang po yung aking gata. Na isang pirasong gata lang po kasi yung aking ipinapiga. Hayaan lang po natin yan na pakuluan. Palambutin po natin yung ating taro leaves o laing. Ito nga po pala yung isa pa pong gata na dinagdag ko po. Mas masarap po pala talaga kapag sobra po yung gata niya. Mas malasa at talagang manunuot yung linamnam ng pagkakagata. Tapos inilagay ko na rin po itong hipon. Para pag habang nagpapakulot, nagpapalambot pa rin po tayo, ay may isama na rin po sa pagkakalasa ng hipon sa sabaw ng laing. Takpan lang po natin yan at antayin lang po natin na maglasa o maluto pa po ng gusto yung laing natin. Then naglagay na nga rin po pala ako ng sili. 2 piraso nga lang po pala ang nilagay ko para hindi po siya masyadong maanghang. At kaya lang po ng ating panlasa para makain siya ng hindi sobrang maangat. Ayan na nga, naamoy ko na siya na sobrang bango at napakasarap. Sa puntong yan ay pwede na po natin yung tikman para malaman po natin kung talaga naman mag-i-even po yung lasa ng ating laing. Pero tiyak ako na napakalasa na naman ng ating ulam ngayon dahil hipon nga na naman ang ating ginamit. Maiba na naman dahil sa nakasanayan natin na baboy ang lagi nating isinasahog. So yun lang po, at ayan na po ang ating nalutong laing for today. Thank you for watching, guys. Please share my video. Have a good day.